Celebox. Akala ni Laika ay matutupad niya na ang mga pangarap niya nang makapagtapos siya ng kolehiyo. Sa wakas, ay mabibigay niya ng buhay na gusto niya para sa kaniyang mga magulang. Ngunit isang gabing kapusukan ang sumira ng lahat ng yon. Isang gabi lang yon. Kakalimutan ko na kung sino man ang lalaking yon. Kaya kong palakihin ang anak namin ng mag-isa. Samantala, si Gio ay isang 30 taong gulang na real estate billionaire. Isang babae ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Akala niya, kailanman ay hindi niya na ito makikita. Ngunit nagkakamali siya. Oh, hindi ko yata nasabi. Bukod sa landlord ay kapitbahay mo rin ako. So asahan mong lagi mo na akong makikita rito. Paano kung muling mag-cruise ang kanilang landas? Paano nila malalagpasan ang mga pagsubok upang may paglaban ang kanilang namumuong pagmamahalan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Walang iya talaga yung ex mo, Laika. Hindi ko alam kung anong nakita mo sa lalaking yun eh. Parang balbas na tinubuan lang ng muka. Nanggigigil na sabi ni Hana habang galit na iniikot ang tinidor sa french fries na nasa harap niya. Grabe ka, Han. Tawa ni Mira, pero halatang pigil ang inis. Balbas na tinubuan ng mukha talaga? Ang sabihin mo, red flag na tinubuan ng legs? Ewan ko ba, Laika? At napagtyagan mo ang feeling pogi na yon? Halos matangay ka na sa sobrang kahanginan eh. Masyadong GGSS. Dagdag ni Shai sabay subo ng popcorn. Hay nako, kayo talaga. Oo na, nagayuma yata ako ng lalaking yon. Pinagsisisihan ko nang sinagot ko pa yon. Hindi na nga kagwapuhan ay nakuha pang manloko. Lakas ng apog. Sabi ni Laika habang pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Nangingitim ng ilalim ng mata niya pero alam niya namang maganda pa rin siya kahit namumugto ang mga mata. Pero seryoso, Laika. Hindi ka lang niloko. Pinahiya ka pa. Aba, ipinagnalandakan ba naman na mas mahal niya daw yung kabit niya? Hindi makapaniwalang sabi ni Hana. Napailing si Laika. Wala na akong magagawa. Bahala na siya. Magmo-move on na lang ako. Yan ang gusto naming marinig. Sabay-sabay na sabi ng tatlo. At hindi ka namin papayagang umiyak buong gabi, no? Kaya tara na't gumala. Alam niyo na ang favorite na inumin ng mga single, di ba? Let's go! Utos ni Hana. Game! Sagot ng dalawa. Game na rin ako. Salamat ha. Sabi ni Laika. Kahit papano, ay gumagaan ang loob niya sa mga kaibigan na kasama. Tara na at magayos ka na. Ipakita mo sa Albert na yon ang sinayang niya. Kailangan makabingwit ka ng Fafa doon ha. Natawa na lang si Laika at nagpatianod sa yaya ng mga kaibigan. Ayaw niya ring malugmok at kapag mag-isa siya ay naiisip niya lamang ang senaryong nakita niya, ang ex niya at ang kabit nito. Kaya naman ang tinulungan siyang mag-ayos ng mga kaibigan ay pinabayaan niya na lamang ang mga ito. Nilagyan siya ng bahagyang kolorete sa muka tsaka tinulungang pumili ng magandang dress at heels. Si Laika Dizon ay 23 taong gulang. May-ari ng isang kakasimulang clothing shop business. Kakatapos niya lang ng kolehiyo ngayong taon at yun agad ang pinagkakaabalahan niya. Nang magtrabaho siya ay bihira na siyang lumalabas ng bahay kung hindi lang naman patungkol sa business niya o hindi kaya kung yayain siya ng mga kaibigan at ng kaniyang ex na kumain sa labas. Kaya ang gabi na ito ay isang malaking first para sa kanya. Dahil nung kolehiyo siya, ay hindi naman siya pinapayagan ng magulang sa mga ganitong gimmick. Matapos ang ilang linggong pagkukulong sa kwarto at pag-iyak dahil sa hiwalay nila ng ex niya, ay nagpasya siyang sundin ang payo ng mga kaibigan na minsan kailangan ding magpakasaya. You only live once, ika nga nila. Ngayong gabi, nakasuot si Laika ng maikling itim na dress na may backless na disenyo at manipis na strap. Kaya't kitang makinis niyang balikat at bahagi ng likod. Ang tela ay hapit sa katawan niya, kaya't litaw ang hubog ng kanyang bewang. Pinaresan ito ng nude high heels na nagbigay sa kanyang confident na lakad, kahit hindi siya sanay sa matataas na sapatos.
May konting alahas lang siya. Isang pares ng maliit na hikaw at pulseras na regalo sa kanya noon ng yumaong lola niya. Naka-curl ng konti ang mahaba niyang buhok at ang makeup niya ay simpleng glam look na ginawa ni Hana. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na galing siya sa isang breakup. Pero sa loob ng kanyang ngiti at mga mata, may bakas ng sakit na pilit niyang tinatago. OMG! Ang ganda mo! Sigaw ni Mira habang pinipicturan si Laika. Nakaayos na rin nga ito. Hindi ako sanay sa ganito. Parang ibang tao ako. Biro ni Laika. Tonight ay hindi mo iisipin ang tarantado mong ex, okay? Sabi nga nila, there's many fish in the ocean. Sa lagay mo, there's many fapa in the bar. Natatawang sabi ni Mira. Yes, tumpak. Kaya go! Hakutin mo! Dagdag ni Shai. Nagtawanan sila dahil sa matataas na energy ng mga kaibigan. Sa totoo lang, ay wala naman siyang balak maghanap ng lalaki ngayon. Wala sa isip niyang gumante o kung ano. Bahala sila. Basta siya, sarili niya lang ang iisipin niya ngayong gabi. Sa unang oras ay nahihiya pa si Laika. Umiinom lang siya habang nakaupo sa sulok at nagmamasid kahit inaaya siya ng mga kaibigan na sumama sa dance floor. Pero habang tumatagal at habang lumalalim ang gabi, unti-unti na rin siyang sumasabay sa kanila. Hagalpak na sila ng tawa kasabay ng maingay na musika sa loob. Nagsimula siyang sumayaw sa dance floor. Tumatalon, umiikot, at kumakanta habang hawak ang isang basong may laman pa. Paminsan-minsan ay nawawala na rin sa paningin niya ang mga kaibigan dahil busy rin ang mga ito sa pagsasaya. Hindi niya napansin na napapalayo na siya sa mga kaibigan niya. Napadako siya sa gitna ng dance floor kung saan medyo madilim at pulang ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa mga mukha ng mga taong naroon. Nang biglang may nabangga siyang matigas na dibdib. Aray! Ay, sorry! Sabi ni Laika sabay hawak sa noo dahil nauntog siya. Ang tigas naman nun, parang pader. Naisip ni Laika. Okay ka lang? Narinig niyang tanong ng baritonong boses. May accent pa ito. Gulat siya nang mahawakan siya ng lalaki sa bewang para alalayan siya. Mainit ang palad nito at ang lambot ng hawak. Dahil madilim, hindi niya masyadong makita ang mukha ng lalaki. Pero aninag niya ang matangos nitong ilong, magandang jawline at mapupulang labi. Hindi alam ni Laika ng estrangherong lalaking yon ay si Giovanni Alcantara o mas kilala bilang Gio. 30 taong gulang, isang kilalang CEO sa larangan ng real estate. Isa siya sa pinakabatang developer na matagumpay na nakapagpatayo ng mga condominium, commercial hub at private estate sa loob at labas ng bansa. Mula siya sa pamilyang matagal nang nasa industriya ng lupa at ari-arian. Pero si Giovanni ang dahilan kung bakit naging moderno at mas agresibo ang negosyo nila ngayon. Tahimik sa media pero palaging laman ng business magazines. Si Giovanni kilala sa pagiging matalino, maparaan at hindi basta nagpapatalo sa kompetisyon. Mas mahalaga pa sa kaniyang mga business meeting kaysa party na ganito. Kaya nga kahit may pera siya, bihira siyang makitang lumalabas. Hindi siya madaling pakisamahan at mas pinipiling umiwas sa ingay. Pero ngayong gabi, ay napilitan siyang sumama sa galaan dahil sa matinding pangungulit ng iilang kaibigan niya. Sa pisikal na anyo ay hindi rin siya papahuli. Maputi ang kutis, palaging well-groomed at may preskong amoy ng mamahaling pabango. Maganda ang mga mata, makapal ang kilay, matangos ang ilong. May manipis na balbas na bagay sa kanya at lalo pang nagpapatingkad sa masculine features niya. Tumitindig sa taas na 6 flat. Palaging nakacoat o long sleeves kahit pa casual events. Tulad ngayon, kahit anong ayos niya, halatang may ibubugas sa buhay sa lakad pa lang. Ano ba yan? Ang tigas? Bulong ni Laika habang napapailing. That's not my problem, sweetheart. Hindi ka kasi nag-iingat. Napairap si Laika. Ah, talaga ba? Alam mo, ayusin mo kasing moves mo. Pang lolo. Kakaatras mo hindi mo na ako nakita. Do you know I hate talkative people? Bulong nito sabay dikit ng labi malapit sa tenga niya.
Pero parang gusto kitang gawing exemption. Naramdaman ni Laika ang init ng hininga nito, kaya parang biglang nawala ang ininom niya sa sistema niya. Napalitan ng kung anong parang paru-paro sa tiyan. Dance with me. Tanong ng lalaki, sabay bahagyang hatak ng kamay niya. Napahawak tuloy siya sa balikat nito. Wala nang nagawa si Laika at sumayaw sila. Dikit na para bang sila lang ang tao ron. Tila nalimutan ni Laika na may ibang tao sa paligid. Ang kamay nito'y nanatili sa bewang niya, habang ang isa'y nakahawak sa kamay niya. Why are you so tipsy? Naparami yata ang inom mo. Problemado ka ba? Bulong nito. Well, first time ko lang lumabas. After ng heartbreak. Amin ni Laika. Hindi niya alam pero parang safe na safe siya na mag-share ng personal na buhay niya sa lalaking ito. Whoever broke your heart must be a fool. Sabi ng lalaki. Kasi kung ako yun, hindi ko gagawin sa iyo yun. Napatawa si Laika. Linyahang playboy ah. Ano nga palang pangalan mo? You'll know, but not here. Sagot ng lalaki. Do you want to come with me? Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero hindi siya tumanggi. Hinawakan siya nito sa kamay. At sunod niya na lang na alam ay nasa isang penthouse na siya. Sobrang lawak nito at may magandang interior na alam mong mamahalin talaga. May isang malaking kwarto roon na may kama at hanging dim lights lang ang ilaw rito. Pagpasok nila, isinara ng lalaki ang pinto. Is this okay? Tanong niya at marahang hinahaplos ang braso ni Laika. Pigilan mo ko if it's too much. Tumingin si Laika sa kanya. Hindi man niya makita ang buong mukha ng lalaki, pero ramdam niya ang kaba. Hindi kaba dahil sa panganib kung hindi dahil sa init na nararamdaman niya ngayon. Lumapit ang lalaki. Hinawakan ang mukha niya, kaya marahang pinikit ni Laika ang kaniyang mga mata. At kasunod nun, ay naramdaman niyang pagdampi ng labi sa kaniyang noo at sa kaniyang labi. My name is Giovanni. Pero dalang-dala na si Laika sa halik ng lalaki na hindi niya na nakuha ng buo ang sinabi nito. Van. Van lang ang tanging narinig niya. At sa gitna ng katahimikan, nagtagpo ang init ng kanilang mga katawan nang walang pag-aaninlangan. Nag-isa sila sa ilalim ng gabi. Sa pagitan ng mga aninong nililikha ng lampshade at malamlam na ilaw. Tsaka niya napansin ang tattoo nito. Isang kompas na nakaukit sa itaas ng likod, bandang kaliwang balikat. Medyo malaki ito pero pulido ang pagkagawa. Sa paligid ng kompas, may maliit na sulat na Latin na hindi niya mabasa ng buo, pero halatang may kahulugan. Ang mainit na gabing pinagsaluhan nila, ang pangalan na Van at ang tattoo nito ay ang tanging alaala lang ni Laika ng gabing yon. Kinabukasan, mainit ang sinag ng araw na pumapasok mula sa bintana ng silid. Maingay, sobrang ingay. Isang paulit-ulit na tunog ang bumabasag sa katahimikan at umistorbo ng tulog ni Laika. Napakunot ang noo ni Laika. Pilit niyang pinapakinggan kung panaginip lang ba yon, pero ang tunog ay buong buo, kaya alam niyang hindi siya nananaginip. Unti-unting minulat ni Laika ang kaniyang mga mata. Pilit na iniintindi kung nasan siya. Naka-aircon ang buong kwarto. Dahil halos manginig na siya sa lamig kahit may comforter pa na nakabalot sa kanya. At ang kama, masyadong malambot kesa sa nakasanayan niya. Mabilis siyang napatingin sa paligid habang tuloy pa rin sa pagtunog ang cellphone niya sa may nightstand sa tabi. Kinuha niya ito ng marahan kahit nanginginig ang kamay. Si Shayang tumatawag. Agad itong sinagot ni Laika at bumungad sa kaniyang halos pasigaw na boses ni Shaya. Bes, kaloka ka! Sa wakas sumagot ka na rin. Nasaan ka ba, Laika, ha? Bakit bigla kang nawala kagabi? Nako, si Tita Nelly at Tito Chad, hinahanap ka sa amin. Ano, si Laika na ba yan, Shay? Laika, nasan ka? Galit na galit sila tita dahil hindi ka umuwi kagabi. Naku naman, pagbalik mo dito sa rehas mo na kami makikita, Diyos ko. Sandali. Nasaan ako? Ha? Anong nasan ka? Bakit kaming tinatanong mo? Hindi ka naman siguro napunta sa Lagusan papuntang Encantadia. Ano na?
Nasa dance floor ka lang kagabi, Laika. Anong nangyari? Rinig ni Laika ang tarantang boses ng tatlong kaibigan mula sa kabilang linya. Doon ay parang tubig na umagos ang basag-basag na alaala ng mga nangyari kagabi. Sayawan, malakas na musika, madilim, pagkakabangga niya sa isang matigas na dibdib, mabangong panlalaking amoy, at ang matamis na boses na paulit-ulit na binubulong ang pangalan niyang tila musika sa tenga. Hanggang sa maalala niya ang ginawa nila sa loob ng kwarto kung saan siya naruroon. Paglingon niya sa kaliwa, wala siyang katabi. Napabangon siya bigla. Doon niya lang naramdaman ang hapdi sa gitna ng katawan niya. Napakurap siya ng ilang beses. Tila sinusubukang alalahanin ang mga huling pangyayari kagabi. Laika, nandyan ka pa ba? Teka, tatawag na lang ulit ako. Ano? Ba? Hindi man tapos magsalita si Shai ay pinatay na agad ni Laika ang tawag. Halos mabaliw na siya sa pag-alala sa mga nangyari. Tumingin siya sa sarili at nanlaki ang mga mata dahil nakasuot siya ng oversized na puting shirt at boxer shorts na halatang hindi kanya. Lalaki ang may-ari noon. Huminga siya ng malalim. Nilabanan ang pagkabog ng dibdib niya habang tinatapik-tapik ang sentido. Hindi niya alam kung mas matinding epekto ba ng alak ang nararamdaman niya o ang pagkagulat sa naging sitwasyon. Oh my God! Bulong niya sa sarili. Anong ginawa ko? Hindi niya alam ang kumpletong pangalan ng lalaki o ang malinaw na mukha nito. Hindi rin niya alam kung nasa nito ngayon dahil obviously ay siya lang mag-isa. One night stand, pang isang gabing sarap at kapusukan. Alam ni Laika yon, kaya marahil iniwan na siya ng lalaki pagkatapos ng pinagsaluhan nila. May parte sa kaniyang umaasang baka bumalik ito, na baka kumuha lang ng tubig pero habang tumatagal ang katahimikan, lalong lumulubog ang puso niya sa ideya na baka iniwan lang talaga siya. Hindi siya makapaniwalang napakadali niya lang naibigay ang V-card niya sa lalaking hindi niya lubos kilala. Ni kay Albert nga hindi niya binigay yon. Kailangan ko nang umalis. Mapait niyang bulong habang marahang tumayo at kinuha ang damit niya sa isang silya sa gilid. Isa-isa niyang sinuot ng walang imik. Pinagmasdan niyang muli ang paligid. Wala siyang iniwang kahit anong bakas ng presensya niya. Maayos ang kama. Maliban sa lukot ng kumot na kanina lang ay niyayakap niya. Pagkatapos magbihis, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pintuan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya pa rin ang kirot hindi lang sa pisikal, kundi pati sa puso. Alam niyang kasalanan din niya. Uminom siya ng sobra. Nagpakawala siya ng emosyon. Hinayaan niyang lamunin siya ng init at sakit. Wala siyang balak hanapin ng lalaking yon. Wala siyang balak ulitin ang nangyari. At higit sa lahat, wala siyang balak umasa pa. Pagbukas niya ng pintuan, tumigil siya sandali. Huminga siya ng malalim. Tapos na yon. Hanggang kagabi lang yon. Wala na dapat sa iyo yon, Laika. Pangungumbinsi niya sa sarili. Isang pagkakamaling hindi mo na dapat balikan at dapat mo nang kalimutan. At sa sandaling yon, iniwan niya na ang lugar kung saan niya sinuko ang dapat sanay sa lalaking papakasalan niya. Kasabay noon ay ang pag-iwan rin sa mga laala ng gabing kasama ang estrangherong lalaki. Pero hindi umaayon kay Laika ang tadhana. 3 buwan matapos ang memoryang pilit niyang ibinabaon sa hukay, ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Laika, anak, bumaba ka na rin at kakain na. Halika, at pinagluto kita ng paborito mo. Sigaw ng kanyang ina na si Nanay Nelly mula sa baba. Napangiti naman si Laika. Papasok na kasi siya sa trabaho ngayon at kakatapos nilang mag-ayos. May pagka-stricto man ang kaniyang mga magulang, ay naiintindihan niyang para sa kapakanan niya lang yon. Wala siyang masasabi sa pag-aalaga ng mga ito sa kanya. Kaya naman hanggat maaari ay sinusuklian niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging masunurin. Hinding-hindi niya sisirain ang tiwala ng mga ito sa kanya. Tinignan niya po ulit ang sarili sa salamin bago bumaba para kumain. "Ito na po, Nay!" Maligayang sigaw niya.
Pero nasa hagdan pa lamang siya kung saan amoy na amoy ang adobo na paborito niya, ay halos mapabalik siya sa taas. May mali ba sa luto ng kanyang ina ngayong araw? Tumikhim siya para pigilan ang sarili sa pagduwala. Nagpatuloy lang siya sa pagbaba at bahagyang tinakpan ng ilong. Ayaw naman niyang masaktan ng nanay niya sa ginagawa niyang lantarang pandidiri. Ngunit hindi niya nakaya at naaamoy niya talaga. Bumilis ang pintig ng dibdib ni Laika dahil gustong gusto niya nang magsuka. Nagtatakang napalingon ang kanyang nanay Nelly. Nasanay kasi siyang masaya agad ang anak at puri agad ang isasalubong tuwing naaamoy ang adobo. Laika, ayos ka lang ba? Tanong ni Nanay Nelly habang naglalagay ng kanin sa pinggan. Hindi siya agad nakasagot. Tumakbo siya sa lababo at saka nagsuka. Wala pa siyang kinakain kaya halos parang tubig lang yon. Pero halos bumaliktad ang sikmura niya. Ramdam na ramdam ni Laika ang hilo at bigat sa sikmura. Anak! Napatakbo ang kanyang ina para alalayan siya at hagurin ang kanyang likod. Ano ba yon? Bakit ka nasuka? May sakit ka ba ha? Natatarantang tanong ni Nanay Nelly. Ayos lang po ako, Nay. Sabi ni Laika habang nagmumumog. Pero hindi naniniwala ang kanyang ina. Tinignan niya lamang ito na parang may malalim na iniisip. Ilang araw ka na nagsusuka. Natameme si Laika. Ilang araw na siyang nagsusuka tuwing umaga. Akala niya ay dahil may nakain lang siyang sira o panis, kaya hindi niya yon masyadong pinagtuunan ng pansin. Nay, wala lang ito. Awkward na tumawa si Laika. Baka yung nakain ko lang kahapon sa shop. Bumili kasi kami sa labas. Anak, teka lang. Mariing titig ni Aling Nelly sa kanya. Ilang araw ka nang ganyan. Lagi ka ring matamlay. Ang daming ayaw kainin. Sumasakit ang ulo mo tapos nagsusuka ka pa. Napayuko si Laika. Ayaw niyang mag-isip pero kahit siya ay nagkakaroon na ng kutob. Laika. Malumanay ngunit mariing tanong ng kaniyang ina. Buntis ka ba? Bumilis ang pintig ng puso niya. Tila naubusan siya ng hangin. Napakagat siya sa labit hindi makatingin sa ina. Hindi siya makasagot dahil siya mismo sa sarili niya ay takot malaman ang sagot roon. Nay, naluluhang sabi ni Laika. Mas lalong sumeryoso ang mukha ng kaniyang ina. Maghintay ka dyan. Sabay hila ni Nanay Nelly sa kanyang braso. Bibili ako ng pregnancy test. Ganoon nga ang ginawa ng kanyang nanay. Makalipas ang 30 minuto, ay bumalik ito dalang supot na may lamang 3 iba't ibang brand ng pregnancy test. Subukan mo yan. Matalim na sabi ng ina. Tumango si Laika at saka kinuha yon. Nanginginig pa ang kamay niya. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakaupo sa inidoro habang pinipilit kontrolin ang kaba. Ang tagal naman yan, Laika! Sabi ng kaniyang ina mula sa labas. Alam mo bang gamitin? Huminga siya ng malalim bago tinignan ang test. 2 linya. Nanlambot siya. Parang may lumusot na hangin sa buong katawan niya. Napakapit siya sa gilid ng lababo dahil nanlalambot ang tuhod niya. Hindi pwede to. Bulong niya. Nagmamadali siyang sinubukan ulit ang 2 pa dahil baka mali lang. Pero 2 linya ulit at 2 linya pa. Hindi niya namalayang pumasok ng kanyang ina sa loob. Pero masyado na siyang abala sa paghagulhol at pagluha. Laika! Nanlalaki ang mata ng kanyang ina habang nakatingin sa mga test na lahat ay may 2 linya. Nay, sorry po. Sorry po, hindi ko po ito ginusto. Halos magmakaawa si Laika. Alam niyang magagalit ang kanyang ina dahil wala ito sa plano nila para sa kanya. Nang maging sila ni Albert ay tutol na tutol ang mga ito. Sasabihin pang magiging distraction lang ito sa kanya. Pero kalaunan ay hinayaan na lamang nila ito kahit hindi pa rin mainit ang pagtanggap nila kay Albert.
Basta ang ibinili nila sa kanila ay wag na wag muna silang gagawa ng kung anong milagro. Ayaw nilang mabuntis si Laika ng maaga. Lagi pang sinasabi sa kanya, "Ikaw ang mag-aahon sa amin sa hirap." At kahit hindi yung responsibilidad ng anak ay taos-pusong, tinanggap ni Laika ang responsibilidad na yon dahil sa lubos na pagmamahal sa mga magulang. Kaya ngayong buntis siya ay hindi niya lamang takot para sa sarili ang naiisip niya, kundi pati na rin sa reaksyon ng kaniyang mga magulang. Ang sabi mo naghiwalay kayo ni Albert. Kaya ba hindi ka umuwi nun dahil nagsiping kayo? Tumaas ang boses ng kaniyang ina. Laika, ikinahayod namin ang pag-aaral mo. Halos mamatay ang tatay mo kakatrabaho sa construction para lang makapagtapos ka. At pagka-graduate mo, nagpatayo ka lang ng business tapos ay nagpabuntis ka kaagad. Nay, pasensya na po. Sinong mamamahala sa business mo? Ha? Ang Albert na yun ay may trabaho ba? Irregular siya sa trabaho, sabi mo. Anak naman. Napasapo si Nanay Nelly sa kanyang sentido at napapikit. Puntahan natin ang Albert na yun. Mag-ayos ka. Kailangan kong malaman kung papanagutan ka niya. At anong balak niya sa'yo ngayon? Naalarma sa Laika nang biglang tumalikod si Nanay Nelly at nagsimulang maglakad. Agad niya itong hinawakan sa braso para pigilan. Nay, sabi ni Laika habang lumuluha pa rin. Nay, wag po. Wag po nating puntahan si Albert. Ano? At bakit hindi? Wag mong protektahan ng lalaki mo. Sambit ni Nanay Nelly bago muling tumalikod. Hindi po si Albert ang ama. Nakita ni Laika kung paano natigilan ang kaniyang ina. Agad itong lumingon at kung nakamamatay ang titigay, malamang pinaglalamayan na si Laika ngayon. Anong sabi mo? Nay, sorry po. Sino ang ama, Laika? Kung hindi si Albert, sino? Wala kang ipinapakilalang lalaki sa amin. Talagang natuto kang sumuway kung kailan ka naman tumanda. Hindi ko po alam. Mahinang sagot ni Laika. Ano? Sigaw ni Nanay Nelly. Anong hindi mo alam? Hindi ko po kilala ang ama nito, Nay. Nagkasama lang po kami ng isang gabi at... Hindi pa man tapos magsalita si Laika, ay naramdaman niyang lagapak ng palad ng kanyang ina sa pisngi niya. Napapikit si Laika dahil sa hapde. Agad siyang napahawak sa pisngi. Wala siyang nagawa kundi lumuha at tanggapin ang hagupit ng galit ng kaniyang ina. Hindi ka namin pinalaking ganyan! Galit na sabi ng kaniyang ina. Ano bang nangyayari dyan at nagsisigawan kayo? Rinig nilang sigaw ng kaniyang tatay Chad kasabay ng pagbukas ng pinto ng kaniyang kwarto. Oh, ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Sabi ng kaniyang ama habang papalapit sa kanya. Halos maiyak si Laika dahil sa tono ng pag-aalala nito. Ang magaling mong anak, Chad! Buntis! Sabi ng kanyang nanay. Ano? Tarantado talaga yung Albert na yan. Sinasabi ko na nga. Hindi si Albert ang ama. Kumunot ang noo ng kanyang tatay Chad. Ano? Sino? Hindi nakasagot si Laika. Umiiyak lang siya. Hindi siya makatingin sa ama. Hindi niya kilala. Tuloy ng kanyang ina. Ang anak mo'y nakipaglaro sa apoy sa kung sino-sino. Tatay. Pagsisimula ni Laika. Lalong nagdilim ang mukha ng kanyang ama. Huwag na huwag mo kong tatawagin yan. Wala akong anak na disgrasyada. Tay, please. Lumuhod si Laika habang sinusubukang abutin ang kamay ng mga magulang. Tay, Nay, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam ang gagawin pero magsisikap po ako. Hindi ko po sinasadya. Halos atakihin ng kaniyang ama. Napaupo ito sa kama habang mahigpit ang hawak sa dibdib. Chad! Chad, ayos ka lang ba? Mabilis na dumalo ang kanyang ina sa kanyang ama. Hanggat hindi mo nadadala rito ang lalaking yan, huwag mong ipakita sa akin ang mukha mo. Umalis ka rito.
Tay, wag po. Hindi ko po alam saan pupunta. Umalis ka. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Umalis ka na. At baka ikaw pa ang anak ko ang pumatay sa akin. Sabi nito habang hawak pa rin ang dibdib. Takot na may mangyari pang masama sa kanyang ama dahil sa labis na sama ng loob, ay sinunod niya na lamang ito. Kaya ngayong hating gabi ay bitbit ni Laika ang isang bag. Basa ng luha ang mukha niya at nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero ang mas masakit, wala siyang matakbuhan. Wala siyang ibang alam kundi ang bahay na yon, ang pamilya niya. Pero ngayon, parang hindi na siya bahagi ng tahanang yon. Huminto siya nang biglang umikot ang kaniyang paningin. Hinawakan niya ang tiyan na wala pang bakas ng pinagbubuntis niya. Pero isang maliit na buhay ang nabubuo ngayon sa loob niya kaya kailangan niyang magpakatatag. Sa paglalakad ay nakita niya ang isang building na may karatulang for rent. Sa hindi kalayuan, kahit papano ay may pera naman siyang dala mula sa kanyang ipon kaya't napagpasya niyang magpunta roon. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay umikot ang paningin niya at bumigat ang talukap niya. Ang huling nakita niya ay ang malabong imahe ng lalaking tumatakbo papalapit sa kanya. Ilang oras ang nakakaraan. Bumungad kay Laika ang puting ilaw pagkagising. Oh my God! Patay na ba ako? Napahawak siya sa muka. Ang baby ko! Hala! May baby pa rin ba ako sa langit o napanganak na siya dito? Muntangang sabi niya sa sarili habang hinahawakan ng tiyan. Buti na lang ay mahina lang ang pagkakasabi niya nito. Kung hindi ay diretso mental hospital na talaga siya. Wala naman siyang naramdamang masakit o kakaiba sa sarili. Pero baka sa langit ay ganun talaga na wala ka nang mararamdaman. Kaso, na-disappoint niya ang mga magulang niya nung nabubuhay pa siya. Sa langit ba talagang diretso niya? Are you okay? Paritonong boses nang pumutol sa mga iniisip ni Laika. Halos manginig ang mga mata ni Laika. Nang paglingon niya, ay nakita niya ang isang gwapong lalaki. Nangungusap ang kulay tsokolating mata nito. Medyo pamilyar ito pero hindi niya maalala kung saan niya nakita. Marahil sa mga palabas. Dahil sa gwapong mukha nito, ay hindi na nakakagulat kung artista o modelo ito. O anghel ito dahil nasa langit na nga talaga siya. Hello, ang sabi ko, okay ka lang ba? Winagayway pa ng lalaki ang kaniyang kamay sa harap ng mukha ni Laika, kaya't napakurap-kurap siya at nagbalik sa realidad. Okay naman po. Nasaan po ako? Tanong ni Laika. You almost fainted sa kalsada. Good thing na nasalo kita. Kaya kita dinala rito sa klinik ng building. Okay ka naman daw at hindi nagalusan. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya pa yung logo ng building na tinitignan niya bago magdilim ang paningin niya kanina. Sa malamang ay nasa loob siya ng GA Towers ngayon. Napakagatlabi siya tumingin muli sa lalaki. Sorry po. Thank you sa pagsalo sa akin. Putol-putol na sabi niya dahil nakokonscious siya sa titig ng lalaki. Napataas tuloy ang kilay nito. I mean, sa katawan kong mahuhulog. Napangisi ang lalaki. Don't worry, I've heard worst pick-up line. Ha? Anyway, paggabi na, dahil ilang oras ka rin nagpahinga. Do you need anything? San ka nakatira? Ihahatid na kita. At baka hinahanap ka na sa inyo. Natahimik si Laika sa tanong ng lalaki dahil muli niyang naalala kung bakit siya nasa kalsada at palakad-lakad. Dahil wala na siyang uuwian. Galit ang mga magulang niya sa kanya sa puntong pinalayas na siya pero hindi niya sasabihin yun dito sa kausap niya. Napansin ng lalaki ang pag-iba ng ekspresyon niya. Okay ka lang ba? You look pale again. Okay lang. Medyo nahilo lang. Maybe low blood? Sabay pilit ng ngiti. I see. Tumango ang lalaki. Well, that makes sense. Mukha kang pagod. Halos ma-offend si Laika sa sinabi nito. Wow! Mukhang pagod? So, sinasabi mong haggard ako? Hoy, hinimatay lang ako pero pakak pa rin ang beauty ko, no?
Tinaas ng lalaki ang kanyang dalawang kamay sa ere na parang sumusuko. I mean, I didn't mean it like that. You're beautiful actually. Nagkatinginan pa sila ng matagal matapos sambitin ng lalaki yon. Naramdaman ni Laika ang mabilis na pag-init ng kaniyang pisngi. Sige, thanks. Sagot niya sabay irap ng konti. Pilit kinukubli ang kilig dahil alam niyang hindi niya dapat nararamdaman yon, lalo na ngayon sa sitwasyon niya. Wait. Sabi ng lalaki sabay turo sa brown bag. Before you go, bumili ako ng food. Gusto mo ng sandwich? Egg and tuna. Hindi ko alam kung alin yung gusto mo. So binili ko na pareho. Napatingin siya sa bag. Hindi niya alam kung gutom lang ba siya o dahil nabigla siya. Pero parang biglang kinurot ang puso niya. Salamat. Bulong niya habang inaabot ang sandwich. Tahimik silang dalawa. Ilang minuto pang lumipas nang mapansin ni Laika na nakatitig lang sa kanyang lalaki. Bigla tuloy siyang nahiya dahil ang laki pa naman ng subo niya sa sandwich. Nagdahan-dahan tuloy siya at niliitan ang kagat pero wagas talaga kung makatitig ang lalaki. Bakit ba ganyang makatingin? May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong ni Laika habang pasimpleng kinakapa ang muka. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Don't you remember me? Napakunot noo si Laika. Ay, bakit? Sino ka ba? Napangisi ito. Oh, so you don't. Artista ka ba na dapat kilala ko? Politiko? Modelo? Umiling ang lalaki. Never mind. Pagpatuloy mo na yung kinakain mo. Kapwa sila hindi nagsalita hanggang matapos si Laika. Busog na ako. Salamat. Naputo lang sasabihin ni Laika. Dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa alam ang pangalan ng lalaki. Gio. My name is Gio. Sabi ng lalaki. Nahalata ang pagtigil ni Laika. Ang gandang pangalan. Sa isip niya. Salamat, Gio. Pasensya na't naabala pa kita. Mukhang may lakad ka pa yata. Sabi ni Laika dahil napansin na formal ang suot ni Gio. Oh, this? Napatingin si Gio sa sarili. Trip ko lang suotin to dahil lumuluma na. Ay, ganon? Natatawang sabi ni Laika. Ang lakas rin pala ng amats ng lalaking ito. By the way, kailangan mo na bang umalis? I can give you a ride. Wala. Wala siyang uuwian. Hey, sabi ni Gio. Agad napansin ang pagpula ng mata ni Laika. Are you crying? Napailing si Laika. Hindi. Napuwing lang ako. Sa totoo lang ay wala akong mauuwian ngayon. Kailangan kong maghanap ng matutuluyan. Mahinang sabi nito. Hindi agad nakasagot si Gio. Tila nag-iisip. That explains the bags na dala mo kanina. Hanggang sa... Oh, good thing. My unit is available for rent. Napakagatlabi si Laika. Talaga? Yeah. Sagot nito. If you want, you can rent it. It's just above this floor. Oh, alam mo bang nasa GA Towers tayo ngayon? Sorry, ito kasi yung malapit kanina na pwede kong pagdalhan sa'yo. Oo, okay lang. Pwede ko bang makita yung unit? Napansin ni Laika na medyo nataranta si Gio at agad na nagtipa ng kung ano sa cellphone niya. Alright. Sorry. May nag-text lang kasi nag-i-inquire din sana ng unit na yon. Pero sabi ko, take na. Ha? Baka naman hindi ko kayang renta dyan ha? Tignan muna natin. Let's go. Can you walk? Nag-aalala lang tanong ni Gio habang tinitignan si Laika. Pero tumayo lang si Laika sabay tango. Habang pupunta sa unit ay busy si Gio na magtipa ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. Marami ba talagang nag-i-inquire sa unit na yon? Eh di siguro maganda, pero paniguradong mahal yon kung ganon. Nang makarating na sila sa floor na sinasabi ni Gio, ay naglakad sila sa hallway. Dito pa lang ay mapapansin na talaga na parang mamahalin dito sa GA Towers.
Takot tuloy si Laika kung anong presyo ng unit ni Gio. Here. Sabi ni Gio sabay bukas ng pinto sa unit. Pagpasok pa lang ni Laika ay napanganga na siya agad. Ang ganda, modern, malinis. May sliding door papunta sa maliit na terrace. May minimalist kitchen, maluwag at nakaka-relax tignan ng sala dahil sa soft lights. Agad siyang napaatras. Hindi ganito ang unit na gusto niya dahil siguradong mahal ito. Why? May mali ba? Nagtatakang tanong ni Gio. Umiling si Laika. Sorry pero hindi to ang hanap ko. Naka-budget ako at sure ako na mahal tong sayo. Oh, that? It's 2,000 pesos only. Per month. Ano? Halos lumuwa ang mata ni Laika. 2,000 a month. Sa ganito kagandang unit. Hindi naman siya inosente sa mga ganito, no? At alam niya ang presyohan. Sigurado siyang kahit 30 kyaw ay mura na sa ganito kagandang unit. Pinaglololo ko ba siya ng Gio na ito? Oh, bakit? Mahal ba? Inosenteng tanong ni Gio na para bang genuine talaga ang tanong niya na yon. Okay, I can give it 1,000 pesos a month. Kung gusto mo, installment. Pay me na lang after you live here for a year. Ako ba'y pinaglololoko mo? Anong pinagsasabi mo? Nananaginip ka ba? Kumunot ang noo ni Gio. Why? 1,000? May kita ka pa ba dyan? Hindi ka ba malulugi dyan? Yeah, don't mind it. It's on promo. Grabeng promo ah. Yung totoo, may multo dito no? Namatay yung dating may-ari kaya nga'y naghahasik ng lagim dito. Walang gustong mag-rent kaya binibigay mo ng sobrang mura. Silly woman. Umarko ang gilid ng labi ni Gio. You're actually my first tenant here. It's newly renovated. Sure ka ba? Tumango si Gio. Napabuntong hininga si Laika. Wala na siyang ibang choice. Mukhang totoo naman dahil sa loob ng GA Towers ang unit. Kilala ang building na ito, kaya kung may mangiis ka man, ay talagang madudumihan ang reputasyon ng kumpanya. Magbabayad ako, 2,000. Kawawa ka naman at baka wala ka nang kitain. Napatitig sa kanya si Gio na para bang may sinabi siyang sobrang ganda at makakapagpabago sa buhay ng isang tao. Yung tingin na may amusement. That's so kind of you. All right. Pero just stay here. Kung hindi mo kayang mabayaran or na-short ka, it's okay. Sabihan mo lang ako. Tumango si Laika at nagpasalamat. Ilang sandali lang ay nagpaalam na rin si Gio matapos masigurong settled na si Laika sa unit. Salamat Gio. Ang laking tulong mo sa akin ngayong araw. Don't worry about that. You're welcome. Hinatid ni Laika ang lalaki sa pintuan at pinanood na umalis at magsimulang maglakad. Ngunit nagtaka siya nang biglang tumigil ito sa tapat ng pintuan ng katabing unit niya. May inilabas ito sa bulsa at tinapat sa unit para mabuksan ito. Napanganga si Laika nang biglang pumasok si Gio tapos ay biglang sumilip rin sa kanya. Oh, hindi ko yata nasabi. Bukod sa landlord ay kapitbahay mo rin ako. So asahan mong lagi mo akong makikita rito. Sabi ni Gio sabay kindat. Naalala ni Laika kung paano ang gulat niya nang malamang kapitbahay niya rin pala si Gio. Pero ngayong isang buwan na siya rito, sa inuupahan niya, ay nasanay na rin siya. Paano ay mas naging close sila dahil na rin sa araw-araw na pamimeste sa kanya ng lalaki. Akala niya pa noon ay yung isnabero type ito. At huli ng tulong ay yung araw na niligtas niya ito nung nahimatay siya pero hindi. Paanong halos araw-araw ay narito sa unit niya ang lalaki at inaasar siya. Pero hindi niya naman may tatanggi kung gaano naging kalaking tulong sa kanya si Gio. Siyang umaalalay sa kanya noong panahong sadlak na sadlak siya. Hanggang ngayon pa rin naman. Dahil si Laika ay hindi pa rin kinakausap ng kaniyang mga magulang. Sinubukan niyang kumapit sa kanila isang linggo matapos ang revelasyon na buntis siya. Umaasa na lumalamig ng mga ulo nito. Pero hindi. Galit pa rin ang mga ito sa kanya. Nalaman na rin ng kanyang mga kaibigan ang nangyari at ilang beses nang bumisita sa kanya rito. Katulad na lang ngayon.
Ganda talaga ng unit na nakuha mo, Bes. Hindi ako makapaniwala na tukyaw lang to. Puri ni Shai pagpasok nila sa loob. Kasama nito si Mira at Hana na may dalang prutas para kay Laika. Naka-jackpot talaga ang besi natin. At least ay kahit papano'y komportable ka naman dito. Kaya nga, safe na safe ang inaanak natin. Masayang sabi ni Mira habang hinahaplos ang maliit na umbok sa tiyan ni Laika. Napangiti si Laika. Medyo halata na ang baby niya dahil paapat na buwan na rin ang kaniyang tiyan. May takot pa rin sa kaniya pero ayaw niya nang ma-stress masyado dahil baka makasama sa baby niya. Pero Bes, okay ka na ba talaga dito? Alam ko mismo sila tita. Ayaw mo bang kausapin naman sila para makabalik ka na sa inyo? Ngumiti ng mapait si Laika. Huwag na, Hana. Baka sa inyo pa sila magalit. Ayoko madamay pa kayo dito. Tinetext at sinusubukan ko naman silang tawagan. Kung handa na sila ay siguradong kakausapin naman nila ako. Malungkot na tumango ang tatlo bilang pagsang-ayon. Bes, hindi mo ba talaga tanda sino yung ama ng baby mo? Umiling si Laika. Ewan ko, masyado na yata talaga akong wala sa sarili noon dahil nakalimutan ko na talaga. Ang naalala ko lang ay ang tattoo niya. Sorry ha, kung sanang mas pinag-igilang namin ang pagbabantay sa'yo ng gabing yon. Hindi mo makakasamang lalaking yon. Malungkot na sabi ni Mira. Natawa si Laika at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Huwag mo akong alalahanin. Okay na ako. Tanggap ko na. Papalakihin ko na lang ang baby ko ng mag-isa. Anong mag-isa? Andito kami mga pretty ninang niya, no? Kasama ka namin sa laban na to, okay? Kaya kung kailangan mo ng tulong, kung kaya ay talagang ibibigay namin. Sabi ni Shai, sabay niyakap si Laika. Lumambot tuloy ang puso ni Laika dahil rito. Talagang damang-dama niya ang suporta ng mga kaibigan sa kanya at hindi talaga siya iniwan. Love you, Likes. Ano, ihanap na ba namin ang daddy ang baby mo? Dead mo doon sa lalaking nag-bye-bye sa'yo. Bahala siya. Sabi ni Mira habang pabirong umiirap. Bahagyang tinapik tuloy ni Hana ang braso niya. Ayan, dyan nadadali si Laika sa kakaganyan mo. Sinabi mo rin niya nung gumimik tayo. Ano ngayon at may inaanak tayo, oh. Natawa naman silang tatlo sa sinabi ni Hana dahil naalala nila yon. Pero Bes, baka makonsider mo ang ideya ha, lalo na't may fafa next door ka. Dagdag biro pa ni Shai. Agad na namula ang mukha ni Laika nang ma-realize ang sinabi ni Shai. Sure siya na si Gio ang tinutukoy ng mga ito. Oo nga no, yung kapitbahay niya at landlord pa. Iba rin ang atake ng aura nun eh. Parang nangangain. Umarte pa si Mira na parang tigre. At yayamanin. Sa itsura niya'y aakalain mong sa kanyang building na to. Nung unang beses ko nga siyang nakita rito ay, yun agad ang akala ko. Nako, paano naman yayaman yun ay masyadong mabait? Akalain mo, tukyaw? Asan dun ang tubo niya? O baka naman nalabat first sight kay Laika kaya binabaan ang presyo ng renta. Nako ha, baka crush na crush ka nun, Bes. Mas lalong nag-init ang pisngi ni Laika sa sunod-sunod na pangaasar ng mga kaibigan. Tama na nga yan, tara na't kumain na tayo. Sabi ni Laika, tsaka giniya ang mga kaibigan sa pagkainan. Nagkwentuhan lamang sila ng kung ano-ano, kaya talagang nalibang si Laika at hindi niya napansin na maggagabi na kaya't nagpaalam ng mga kaibigan. Oh shucks, si Mr. Boy next door! Tili ni Mira nang makalabas sila sa pintuan ng unit ni Laika. Agad namang sinundan ni Laika kung saan ito nakatingin. Sa harap ng kanyang sariling unit ay nandoon si Gio na posturang-postura pa rin. Naka-white long sleeve na lang siya ngayon na nakatupi hanggang siko at slacks. Parang kakauwi lang nito galing sa trabahong hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Laika. Nang makita sila ay agad ngumiti si Gio kaya mas lalong gumaslaw ang mga kaibigan niya na parang bulating inasinan. Kinukurot pa si Laika ng mahina. Good evening. Bati ni Gio gamit ang malalim na boses. Good evening rin. Bati ng tatlo. Gagora na kami at mag-moment na kayo ng Fafa Boy next door dyan ha.
Nanunuksong sabi ni Shai, tsaka mabilis na hinigit ang dalawang kasama para umalis na. Hindi tuloy agad nakaprotesta si Laika. Kumain ka na ba? Tanong ni Gio habang nakatingin sa kanya. Namula tuloy si Laika nang maalala ang sinabi ng mga kaibigan na sobrang pogi nito. Dahil totoo, ito ngayon siya at harap-harapang nakikita ang pruweba. Napatikim si Laika bago sumagot. Hindi pa. Maaga pa naman. Sagot ni Laika. Tamang-tama. May dala akong ulam na luto ng yaya. I mean, mama ko. That's it. Sabi ni Gio at mautal-utal pa. Hinintay niya si Gio na kunin ang isang container sa unit niya. Tapos ay sabay silang pumasok sa unit ni Laika. Oo, feel at home ang lalaking ito. Dahil ilang beses na rin silang magkasabay kumain. Hindi na lang nagrereklamo si Laika dahil masarap naman ang mga pagkain na dala ni Gio at nakakatipid pa siya ng pagkain. Nang maupo sila sa hapag, ay agad na naghain si Gio. Yes, siya talaga ang nakikialam sa kusina ni Laika. Binuksan niya ang container kaya't nalanghap ni Laika ang amoy na pinakaayaw niya ngayon, ang adobo. Napapikit si Laika nang maramdaman ang pagbaliktad ng sikmura. Agad siyang napatakbo sa lababo, tsaka doon ay sumuka. Mabilis siyang dinaluhan ni Gio. Hey, what happened? May ayaw ka ba? Tanong nito habang hinahagod ang likod niya. Nagbuntong hininga si Laika. Parang deja vu ang nangyayaring ito. Pagkatapos magmumugay tinignan niya si Gio, mata sa mata. Kitang-kita ni Laika kung gaano ka-worried ang lalaki base sa ekspresyon nito. Walang silbi ang pagsisinungaling. Matagal niya rin namang kasama si Gio at kahit papano ay tinuturing niya na itong kaibigan. Hinawakan ni Laika ang kaniyang tiyan at sinundan yun ni Gio. Sando lang ang suot niya ngayon na hindi naman malaswang tignan pero sapat para bumakat ang kaniyang tiyan. Dati kasi ay lagi siyang nakamalaking t-shirt. What does that mean? Gio, buntis ako. Nanlaki ang mata ni Gio. What? Anong sinabi mo? Parang kabadong-kabado ang ekspresyon nito. Natawa naman si Laika dahil sa reaksyon ni Gio. Parang nakakita ito ng multo. Kung makaria ka naman ay parang ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Gusto ko lang malaman mo. Sorry rin kung nasuka ako. Ayoko yata ng amoy ng adobo ngayong buntis ako. Dati naman ay paborito ko yan. Paliwanag ni Laika. Pero parang nakikipag-usap si Laika sa estatwa dahil hindi pa rin gumagalaw si Gio at ganun pa rin ang ekspresyon niya. Hoy, anong nangyari na sa'yo? Tapik ni Laika sa kanya dahil hindi talaga siya gumagalaw. What the hell? Bulong ni Gio. Pakiulit nga. Ano ba, Gio? Buntis nga ako. Bakit ba? Laika, ilang buwan ang bata? Napakunot noo si Laika sa tono ni Gio. Parang masyadong invested ang lalaking ito. Magpo 4 months na. Mahinang sagot niya habang nauupo muli sa upuan at inabot ang isang baso ng tubig. Napatigil si Gio. 4 months? Halos pasigaw na bulalas nito. Nagulat si Laika dahil ito ang unang beses na tumaas ang tono ng lalaki habang kausap siya. Otomatiko tuloy umangat ang kilay niya. Pakibaba nga yung volume ng boses mo. OA lang, buntis ako hindi bingi. Nagkamot ng batok si Gio. Sorry, I mean, okay. 4 months. So, mga April nangyari yun. Oo. More or less. Bakit? Anong meron? Sagot ni Laika sabay lagok ng tubig. Hindi makatingin si Gio sa kanya. Naglalakad-lakad ito sa kusina ni Laika na parang bang may sinusubukang ayusing tanong sa utak niya. Gio, teka lang ha. Hindi ko pinapaakos sa'yo or anything ha. Para kang magulang ko sa reaksyon mong yan. Sabay tawa ni Laika. Ngunit hindi sumagot si Gio. Sa halip, huminto ito sa harap ng ref.
tumitig dito ng ilang segundo at biglang bumaling muli sa kanya. Kailangan mo bang dalhin sa doktor? May kilala akong OB. May kilala akong pedya. Teka, masyado pa yatang maaga para sa pedya. Pero wait lang, kailangan mo ng vitamins. Prenatal ba yun? Bibili ako. Tapos crib. Kailan mo kailangan ng crib? Parang tornado na dumaan si Gio sa paligid ni Laika. Habang ito naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya at nakakunot ang noo. Gio, Maraming klase ng gatas, di ba? May mga bawal sa buntis. May mga bawal sa baby. Teka, low sugar ba yung iniinom mong juice? Hala, delikado ba yan? Baka hindi pwede sa... Gio! Napatigil si Gio para siyang batang pinagalitan ng teacher. Ano ba? Relax lang. Hindi naman ako manganganak ngayon. Pwede bang umupo ka at huminga ng malalim? Utos ni Laika habang pinipigilan ang sarili niyang tumawa. Nakakatawa kasi talagang itsura nito na literal na panic mode. Sumunod naman si Gio at naupo sa harap niya. Sorry, Oh my God, you're pregnant. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Si Gio ay nakatitig lang sa lamesa habang si Laika ay marahang hinihimas ang tiyan niya. May gusto itong itanong. Nararamdaman niya yun sa hangin. At yun na nga. Laika, kilala mo bang ama ng baby mo? Tanong ni Gio sa maingat na boses. Napatingin si Laika sa kanya. Ayoko nang alamin. Walang kwentang lalaking yun sa buhay ko. At isang gabing pagkakamali lang siya. Ayoko siyang makilala. Natahimik si Gio. Tuluyan na nitong iniwas ang tingin kay Laika. Parang may gustong sabihin ito pero pinipigilan niya. Kaya naman napatingin si Laika sa kanya at medyo nakuryoso. Uy, okay ka lang? Tanong niya. Ha? Oo, ayos lang. Sorry sa adobo. Hindi ko alam na. Tumayo siya. Agad kinuha ang adobo at nilayo sa mesa. Palitan natin to. May sinigang sa ref. Yung nilagay ko kaninang umaga. Iinit ko na lang ba? Napatawa na lang si Laika. Sige, talagang ikaw na ang boss sa kusina ko ah. Nagkibit-balikat si Gio habang nililipat ang pagkain. Well, may buntis na akong kapitbahay. So talagang ako na ang magiging boss dito dahil bawal ka ng kumilos ng kumilos. Habang kumakain na silang dalawa, medyo natahimik ang usapan. Pero hindi yung awkward na katahimikan. Yung parang pareho silang nag-a-adjust. Pareho silang nag-iisip ng maraming bagay pero hindi pa handang pag-usapan lahat. Gio, tawag ni Laika habang inuubos ang sinigang. Salamat ha. Para saan? Sa lahat. Sa pagkain, sa tulong, sa pakikinig, at sa pagiging weird na kapitbahay na halos araw-araw pumapasok sa unit ko nang parang may susi ka na. Sabi ni Laika, sabay umirap sa huling sinabi. You're welcome, Laika. Now that I know your situation, hindi kita iiwan. I'll be here for you. Always. At tinupad nga ni Gio ang pangako niyang yon. Dahil talagang hindi niya tinantanan si Laika. Lagi itong nakasunod sa kanya na parang aso. Isang sabi lang ni Laika ay ibibigay niya na agad dito. Isang beses ay tinanong siya ni Laika. Ano ba, Gio? Bakit lagi kang nandito? Wala ka bang trabaho? Tanong ni Laika na ang mapansing 11:00 na ay nandito pa rin si Gio at nakabantay sa kanya. Na, work and wait. Prenteng sabi ng binata na nakaupo sa sofa. Wow ha, CEO yarn? Kung masisante ka sa ginagawa mo. Ano, tuwing gusto mo lang tsaka ka papasok? At ang preskong lalaking ito ay ngumisilang sa kanya na para bang wala talaga siyang pake. Yan tuloy ay parang may batang inaalagaan na si Laika sa kanya. Mas lalo pang nakapagpalala ng stress ni Laika ay nang bumungad sa kaniyang isang malaking kahon na halos mas malaki pa sa ref. Kumalabog ang dibdib niya habang dahan-dahan itong binuksan at halos matumba siya sa dami ng mga gamit pang baby sa loob. May isa pang box na para sa baby crib.
Gio! Sigaw niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Parang batang sumulpot si Gio mula sa kusina na may hawak pang tasa ng kape. Surprise! Bulalas nito, proud na proud. Surprise ka dyan, para saan to lahat? Eh di para kay baby. Tingnan mo, ang cute ng malit na bonnet na may tenga ng bear. Inilapit niya ang baby bonnet at inilagay pa ito sa ulo ni Laika na agad naman niyang inalis. Gio, hindi pa naman ako manganganak bukas. Advance ako mag-isip. Ayoko kasing kulang-kulang tayo kapag nandyan na si baby. Pinanlakihan siya ng mga mata ni Laika. Kulang-kulang? Para ka nag-shopping para sa triplets? Oh well, malay mo, triplets talaga. Bungisngis niya. Inisa-isa ni Gio ang laman ng kahon. Newborn clothes, diapers, bibs, feeding bottles, pacifiers, at kung ano-ano pa na akala mo ay magbubukas sila ng baby store. Nang mapansin ni Laika na parang may kahon pang hindi nabubuksan, agad niya itong binuksan. At doon siya napatigil. Hawak niya ngayon ang isang brand new breast pump. Gio. Malamig ang boses ni Laika. Yes. Bakit ka bumili ng ganito? Ha? Para sa'yo yan. For breastfeeding. May nabasa kasi ako na. Gio? Putol niya rito. Namumulang pisngi. Hindi ko pa nga alam kung makakapag-breastfeed ako. Ngumiti lang si Gio na parang walang mali sa ginagawa niya. Gusto mo na bang practicein? Siguro ay singpulanan ng kamatis ngayon sa Laika sa pinagsasabi ng lalaking ito. Maniac! Ha? I mean, ikaw lang naman mag-isa mo. Alang namang tignan kita habang ginagawa mo yun. Natulala pa si Gio tapos biglang napahalakhak. Grabe ka. Ikaw yata ang manyak. Bakit iniisip mo yun ha? Umirap si Laika at lumakad palayo. Ayoko na. Ka-stress kang kausap. Pumunta siya sa cabinet para kunin ang isang maliit na box ng tissue. Nagkukunwari lang siya para ikubli ang pamumula ng pisngi niya. Ramdam niya pa rin ang init ng mukha niya sa hiya. Diyos ko, breast pump? Talaga ba? Habang binubuksan niya ang cabinet, narinig niyang lumapit si Gio. Wait, anong kailangan mo? Ako na. Hinawakan ni Gio ang pinto ng cabinet para buksan din. Ewan ko sa'yo, Gio. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Ang sabi ko hindi ko pa naman kailangan. Tumatalak pa si Laika nang lumingon siya. Dahil busy sa kakasalita ay nakalimutan niyang nasa likod nga pala niya si Gio at tinutulungan siya. At hindi niya lubos sa kalain na sobrang lapit pala nito sa kanya. Nakatingkayad pa si Laika kaya't paglingon niya ay sumalubong sa kanyang mainit at malambot na labi ni Gio. Napapikit si Laika. Parang tumigil ang oras sa pagitan nila. Hindi agad kumilos si Laika. Hindi rin agad umatras si Gio. Ang dapat sana'y simpleng aksidenteng pagdikit ng labi ay tila naging mahika sa pagitan nila. Bahagyang gumalaw ang labi ni Gio at sa hindi niya maintindihang dahilan, gumalaw rin ang sa kanya. Saglit lang yon, pero sapat para makuryente ang buo niyang katawan. Parang may sariling isip ang kanyang mga labi na sumasabay sa galaw ni Gio. Napakapit siya sa t-shirt ni Gio habang mas lumalalim pa ang halikan nila. Kaya't naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso ng lalaki na nakikipagpaligsahan yata sa tibok ng puso niya. Hanggang sa bigla niyang matanto ang ginagawa nila. Napatras siya habang namumulang pisngi. Ano ba? Pero si Gio ay parang nahipnotismo at nakatulala pa rin sa kanya. Napahawak siya sa kanyang labi na parang wala sa sarili bago ngumisi. Damn, your lips still taste too sweet. Still? Pero hiyang-hiya si Laika para pansinin pa yon. Gio! Why? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sinagot mo ang mga halik ko. Ano ba? Nabigla lang ako. Ikaw kasi ang lapit-lapit mo. Tinalikuran siya ni Laika. Umalis ka na nga. Dagdag pa nito, tsaka malakas na isinarado ang pinto ng kwarto niya. Iniwang mag-isa ang lalaki sa sala. Pagkapasok niya ay napahawak siya sa kaniyang dibdib.
naghuhurumintadong puso niya. Sa sobrang bilis ng kabog nito, ay parang lalabas na ito sa ribcage niya. Ano ba tong nararamdaman ko para sa lalaking yun? Hindi pwede. Baka nagulat lang ako. Pangungumbinsi niya sa sarili. Matapos ang ilang araw ay pinilit kalimutan ni Laika ang nangyari. Hindi siya pwedeng magpa-apekto roon, lalo na't araw-araw niyang nakakasama si Gio. Baka ma-awkward pa ito sa kanya pag nalamang nababaliw siya dahil sa aksidenteng halik na yon. Kaya heto siya, nasa harap ng pinto ng kapitbahay para dalhan ito ng pagkain dahil nilalagnat ito. Kaya pala nagtataka siya at walang makulit na nagpupunta sa unit niya. Kung hindi niya pa ito tatawagan, ay hindi niya malalamang may sakit na pala ito. Dire-diretso na lang siyang pumasok dahil nakapagpaalam naman na siya at alam naman niya ang passcode ng binata. Ayaw pa nga siyang payagan nito dahil baka daw mahawa siya pero nag-aalala rin naman siya para kay Gio. Gio! Si Laika to. Papasok na ako ha? Pagpapaalam niya habang kumakatok. Narinig niya ang mahinang pagsagot ni Gio. Halatang paus ang boses nito kaya mas lalong nabahala si Laika. Pagpasok niya ay agad niyang naamoy ang amoy ng mabangong diffuser ng kwarto. Nakabukas ang bintana, marahil para aliwalasan ang kwarto. Ngunit mas tumawag ng kanyang pansin ay si Gio na mukhang hinang-hinana na nakahiga sa kama habang nakabalot ng kumot. Gio! Agad siyang lumapit at inilapag ang mga dala sa mesa. Sinalat niya ang noo at leeg nito. Grabe, ang taas ng lagnat mo. Okay lang ako. Mahina nitong tugon, pilit pang ngumiti kahit pulang-pula ang pisngi. Okay lang? Tingnan mo nga yung itsura mo, Gio. Para kang kanin na nilagyan ng hotdog sa sobrang pula mo. Kunot noo niyang biro habang inaabot ang thermometer sa mesa. Isinuksok niya ito sa kilikili ni Gio habang hawak-hawak ang pulso nito. Nangihina ka na nga eh. Bakit hindi ka nagsabi agad kung hindi ka patatawagan? Ayoko namang istorbohin ka. Nahihiyang sagot ng binata. Gio, kaibigan mo ako. Ikaw nga'y grabing mag-alaga sa akin kaya asahan mong yun na rin ang gagawin ko para sa'yo. Ano ba naman ang alagaan kita tuwing may sakit ka? Tumunog ang thermometer at agad niya itong tiningnan. 39.2! Ang taas! Ako na. Sabay niyang tinulak si Gio pabalik sa pagkakahiga. Humiga ka na ulit. Ako nang bahala sa'yo ngayon. Inayos niyang unan. Pinunasan ang pawis ni Gio gamit ang bimpo at kinuha ang sabaw. Kumain ka muna kahit konti ha, pampalakas. Inabala pa kita. Tumigil ka na, kumain ka na lang. Walang nagawa si Gio kundi sundin siya. Tahimik siyang pinapakain ni Laika. Halata sa bawat subo na hirap si Gio pero pilit niyang inuubos. Habang pinupunasan ni Laika ang bibig nito gamit ang tissue, hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha ng binata. Maputla ito pero gwapo pa rin. Nang matapos ng pagkain, kinuha ni Laika ang gamot at ipinainom rito. Sumunod naman si Gio na parang bata. Maya't maya'y napapatingin ito kay Laika. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan ang sarili. Pagbalik niya galing kusina, nakita niyang basang-basa na ulit sa pawis si Gio. Palitan mo kaya yung suot mo. Pawis na pawis ka oh. Baka matuyuan ka ng pawis sa likod. Hindi ko kaya. Nangihina ako at nahihilo. Mahinang sabi nito. Napabuntong hininga si Laika. Sige na nga, tutulungan na kita. Meron ka bang malinis na t-shirt dito? Itinuro ni Gio ang drawer. Binuksan niyo ni Laika at kumuha ng maluwag na puting shirt. Pagbalik niya, nakaupo na si Gio pero halos matumbas sa hilo. Hinila ni Laika ang kumot at sinimulang iangat ang laylayan ng suot ni Gio. Kasabay nito ay ang pagpapakalma niya rin sa sarili. Huminga siya ng malalim. Walang mali siya to. Ako na. Sabi niya. Pinipigil ang kabahan habang inilalayo ang tingin. Habang tinatanggal niya ang suot nito, ay lumantad sa kaniyang matipuno nitong katawan.
Alam naman ni Laika na ganito ito dahil halata naman kahit pa sa mga suot niyang long sleeve o t-shirt. Pero ang makita ito na walang saplot at malapitan, ibang epekto nito kay Laika. Pero pinag-igihan niya sa pagpapatay mali siya. Talikod ka muna. Punasan natin yung likod mo. Sabi niya at inihahanda ang pampunas. Sa pagtalikod ni Jay, bigla niyang nakita ang isang tattoo sa likod nito. Kompas na nakaukit sa itaas ng likod, bandang kaliwang balikat. Sa paligid ng kompas, may maliit na sulat na Latin. Nanlaki ang mga mata ni Laika. Pamilyar na pamilyar sa kanya yon. May tattoo ka? Yeah. Why? Inosenteng tanong ni Gio na nakahawak na ngayon sa sentido niya. Kompas at Latin? Yes. It's a Latin translation of my name. Tumigil saglit si Gio. My name, Giovanni Alcantara. Giovanni. Giovanni ang buong pangalan nito. Van? Napalingon si Gio. Pareho silang natigilan. Bakit mo ko tinatawag na ganyan? Mahina pero seryosong tanong ni Gio. Napalunok si Laika. Nanginginig ang boses niya. Ikaw yung lalaki. Ikaw si Van. Sa ilang segundong yon parang tumigil ang mundo. Tumagilid si Gio at umupo ng maayos kahit nangihina pa rin. Naalala mo na ako. Mas lalong nakumpirma ni Laika ang iniisip dahil sa sagot ni Gio. Alam mo na ikaw ang nakasama ko ng gabing yun? Tumango si Gio ng dahan-dahan. Hindi makapaniwala si Laika sa nakikitang sagot mula sa binata. Bakit hindi mo sinabi? Ilang buwan na tayong magkakilala. Araw-araw tayong nagkikita. Bakit hindi mo sinabi agad na ikaw yun? Gusto kong sabihin, ilang beses kong plinano, Laika. Pero, pinikit ni Gio ang mga mata. Nung nalaman kong buntis ka, narinig kong sinabi mong walang kwenta yung lalaking yun, na hindi mo na gustong maalala pa siya. Kaya natakot akong guluhin ka palalo. Ayoko mapilitan ka lang kilalanin ako dahil lang sa baby natin. Gio. Namumuo na ang luha sa mata ni Laika. Akala ko hindi na kita makikita. Pero, pinagtagpo ulit tayo ng tadhana pero hindi mo ko natatandaan. Parang nasampal ako ng realidad na baka nga pagkakamali lang ang turing mo sa gabing yun. Kaya mo rin ako iniwan. Nanlaki ang mata ni Laika. Iniwan? Ikaw nang iwan sa akin. What? What are you saying? Bumalik ako sa penthouse ko na wala ka na. Alam mo kung anong naiwan sa akin? Your bra. Natawa si Gio. I was like, anong gagawin ko sa bra na to? I want the woman I was with. Gusto ko, ikaw ang bubungad sa akin. Not a bra. Gusto ko ikaw. I want you. Tumaas yata ang dugo ni Laika sa pisngi sa pinagsasabi ni Gio sa kanya. Ano ba? Magseryoso ka nga. Umalis ako kasi wala ka doon. At penthouse mo yun? Akala ko hotel lang. Hindi ko na napansin ang mga gamit na pang-personal. Yes, it was my penthouse. Umalis ako para bumili ng breakfast para sa'yo. Pero pagbalik ko, wala ka na. Iniwan mo ko. Akala ko kasi iniwan mo ko. Nawala ka. Wala kang iniwan na kahit ano. Naisip ko baka after ng lahat wala lang talaga yun sa'yo. Umiiyak na sabi ni Laika. No, hindi yun wala lang. Hinawakan ni Gio ang kamay ni Laika. Mula nung gabing yun, hindi na kita makalimutan. Kaya nung nalaman kong buntis ka, mas lalo kong nanahimik. Kasi hindi ko alam kung paano ako lalapit sa'yo. Ayokong pasukin ang mundo mo nang wala akong kasiguruhan kung may lugar pa ako doon. Kontento na ako na kapitbahay o kaibigan o landlord o kung ano pa man ang tingin mo sa akin. Basta nakakasama lang kita. Kayo.
Tumulo na lang ang luha ni Laika, kaya lumapit si Gio at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Kahit nangihina pa rin ay pinipilit niya. Hinawakan ang dalawang kamay ni Laika. Laika, can I still stay by your side? For you, and for our baby. Hindi ko alam kung paano pero gusto kong subukan. Please, hayaan mong bumawi ako. Hindi agad nakasagot si Laika. Tinitigan niya ang mukha ni Gio, ang lalaking iniiwasan niyang isipin pero palagi niyang naaalala. Ang lalaking hindi niya alam na matagal na pala niyang katabi. Ang lalaking ama ng dinadala niya. Maya-maya'y tumango siya. Lagi ka naman talagang nandyan para sa akin, Gio. At masaya ako na ikaw yun. Na ikaw yung nakasama ko nung gabing yun. Bakit nandito ka kung penthouse mo pala yun noon? Sure ako na hindi to yun. Tanong ni Laika, ilang oras matapos ang pag-uusap nila. Bigla niya lang kasing naalala, lalo na ngayong nakita niya ang unit ni Gio. Nakahiga na ngayon si Gio habang nawiwiling pinagmamasdan si Laika. Hawak pa nito ang kamay ng dalaga na para bang mawawala ito sa tabi niya anytime. Sa una ay medyo awkward pa kay Laika, pero sa huli ay hinayaan niya lamang laruin ni Gio ang kamay. Hinaplos-haplos nito ang mga daliri habang nagpapalipas oras. Gusto rin naman ni Laika ang nararamdaman sa ginagawa ni Gio, para bang hinihele siya. Well, actually, napakamot ng ulo si Gio. yes, that's my penthouse but this one, impulsive ko lang na kinuha. Napanganga si Laika. Impulsive? Ang ganito kaganda at kalaking unit impulsive mo lang kinuha? Well, even your unit. Nahihiyang sinabi ni Gio. Ano? Hindi ko maintindihan. Ang GA Towers ay... Hindi matapos-tapos ang sasabihin ni Gio dahil saya. Napaisip si Laika. GA, Giovanni Alcantara. Napatawa ng malakas si Laika sa kahibangang naiisip. Imposible. Ang GA Towers ay hindi lang nag-iisa. Isa itong kumpanya na sikat sa real estate. May GA subdivision, village na pang mayaman talaga. Ang galing no? GA Towers. GA, bakit nga ba GA? Same pa ng initials mo ah. Natatawang sabi ni Laika. Pilit na winawak siyang idea. GA stands for Giovanni Alcantara. Halos pabulong na sabi ni Gio. Ano? Napalayo si Laika sa kanya. Kaya nabitaw ni Gio ang kamay nito. Hey, why? May masama ba akong nasabi? Oh my God, Gio! Ikaw ang may-ari nito? Ng buong building? Pati ang kumpanya ng GA? Tumango si Gio. Oh my God talaga! Bilyonaryo ka! Anong ginagawa mo rito kung ganun? Well, hindi ko naman ini-expect na makikita kita ulit. At natsyempohan pang kailangan mo ng matitirhan. So naisip ko na dito ka na lang. At magpanggap na landlord ko? Natatawang sabi ni Laika. Kaya naman pala sobrang baba ng renta ko. Talagang balak mo pang babaan ng 1K. Walang-wala lang pala sa'yo. Ikaw palang may-ari eh. Grabe, hindi ako makapaniwala. It's not a big deal as long as safe ka. Yun na rin ang naisip ko para mapalapit sa'yo. Wow ha? Crush na crush mo talaga ako. Na-flip hair pa si Laika. I like you actually. Nanlaki ang mata ni Laika sa diretsahang pag-amin ni Gio. Ano? Tanong ni Laika dahil baka nabibingi lang siya. I like you. Gusto kita. Hindi lang crush. Ulit ni Gio habang nakangiti sa kanya. Ayun na naman ang mga paru-paro sa tiyan ni Laika at mabilis na tibok ng puso niya. Anak, kainin mo nga mga paru-parong yan nang matahimik na dahil confused na ako sa galawan ng tatay mo tapos nakikisabay pa sila. Sa isip ni Laika. Why do you look so shocked? Sa tingin mo ba iuwi kita nung gabing yun kung hindi kita nagustuhan? You have this unique beauty and
It's so captivating. Ano ba? Sweet talker ka ha? I mean it, Laika. Sobra. Sobrang ganda mo. At doon na mas lalong nagwala ang sistema ni Laika. Dahil sa mga sumunod na araw, ay talagang pinaulanan siya ni Gio ng mga matatamis na salita. Gumaling na rin ito sa sakit at balik sa pagiging makulit. Masasabi ni Laika na mas lalo silang naging malapit na ngayong walang mga sikreto sa pagitan nila. Ngunit isang araw ay may sumira sa timpla ng mood ni Gio. Narinig ni Laika ang pagkatok sa pinto niya kaya mabilis niya itong binuksan. Sumalubong sa kanyang isang gwapong lalaki na sa tingin niya ay kaedaran niya lamang. Ngiting-ngiti ito habang may hawak na basket ng prutas at container. Hi, I'm Gab. Yung kapitbahay mo. Bati ng lalaki. Ha? Kapitbahay? Tanong ni Laika. Yung kapitbahay mo sa left side. Bagong lipat ako. Kahapon lang. Sagot ni Gab. Napatango si Laika. Si Gio ang nasa right side ng unit niya. At ito pala ngayon ang isa pa niyang kapitbahay. Hello. Welcome. May kailangan ka ba? Actually, nakita ko yung attendant sa lobby na iakit sana to sa'yo. May nagpapabigay yata. Naisip kong ako na lang ang magbigay dahil tabing unit nga lang tayo. Sabi niya, sabay abot ng basket ng prutas. Tapos ito, luto ko. Napadami kasi, kaya naisipan na rin kitang bigyan. Dagdag nito, sabay abot ng container na sa malamang ay nilaga ang laman dahil sa amoy nito. Kinuha ni Laika ang mga yon. Laging may nagdadala ng basket ng prutas o kaya gulay sa kanya at madalas yun na iniiwan lang sa labi. Wala namang sulat na nakalagay kung galing kanino, kaya iniisip niya kung sino. Mga kaibigan niya ba? Pero bakit hindi sila dumediretso sa unit niya? Isinawulang bahala na lang ni Laika ang katanungan at inisip na baka nga ang mga kaibigan niya dahil sila lang naman ang nakakaalam kung saan siya nakatira ngayon. Wow, tamang-tama gusto ko ng mainit na sabaw. Salamat. Pasensya ka na at wala akong maibigay sa'yo. No, it's okay. Only your smile is enough. Ang ganda mo. May kasama ka ba dito? May boyfriend ka na ba? Asawa. Putol ni Gio sa sasabihin ni Gab. May asawa siya. At ako yun. Matalim na sabi nito. Oh, okay. Nice to meet you guys. Sabi ng lalaki at nagmamadaling magpaalam. Asawa? Talaga lang ha? Sabi ni Laika. Feel na feel mo? Gusto ka ng lalaking yun eh. Sabi ni Gio sabay irap. Ano? Nagbigay lang ng ulam? Gio, ano ba? Mabait lang yung tao. Natatawang sagot ni Laika. Ngiti-ngiti ka pa kasi sa kanya eh. Ang ganda mo pa naman kapag nakangiti. Madaling nabibihag sa'yo. Natawa si Laika dahil nagmamaktol si Gio at umiiwas pa sa kanya, kaya naman ginagamitan niya na ito ng charms niya. Niyakap niya si Gio mula sa likod. Naramdaman niyang naistatwa si Gio dahil roon. Wala akong paki sa ibang lalaki, okay? Dito lang kami ni baby sa daddy niya. Mainhing sabi ni Laika. Agad tumingin si Gio sa kanya. Talaga? Tumangot-tango si Laika. Umusbong ang matamis na ngiti sa labi ni Gio dahil roon. Pero daddy, may gusto si baby. Paglalambing ni Laika dahil bigla ay may naisip siya. Parang ginanahan tuloy lalo si Gio sa tawag nito sa kanya. Ano yun? Gusto ni baby ng champorado. Sabay kagat-labi pa ni Laika habang nakatingin sa kanya. Oh, champorado lang pala eh. Yun lang ba? At spaghetti, please. Bigla akong nag-crave eh. Dagdag ni Laika habang nakanguso. Kaya ayon, kahit hindi ganoon kagalingan si Gio na magluto, ay nasa kusina siya dahil gusto ni Laika ay siya raw ang magluluto. Pawisan na siya. May bahid ng champorado sa noo at spaghetti sauce sa t-shirt. May hawak siyang wooden spoon habang patuloy na hinahalo ang niluluto. Okay, champorado ng spaghetti done. Hali kayo baby. Tawag ni Gio. Baby?
Tanong ni Laika habang umuupo. I mean, baby. Yung baby natin. At ikaw. Dito na kayo at tikman nyo. Paliwanag ni Gio sabay proud na inilapag ang 2 pinggan sa mesa. Pero bago niya pa may pagdiwang ang kanyang chef moment, biglang nagsalita si Laika habang nakatitig sa plato. Parang kulang. Bulong ni Laika habang sinisipat ang champurado. Napakunot ang noo ni Gio. Ha? Kulang saan? Niluto ko yan with all the love and cholesterol sa katawan ko. Wala bang cheese? Inosente pero may lambing na tanong ni Laika. Parang may narinig si Gio na horror sound effect sa likod ng utak niya. Cheese? Aanhin mo ang cheese. Takang tanong ni Gio. Sa spaghetti. Sa champurado. Pabebeng sabi ni Laika. Ano? Pinagtitripan mo ba ako? Hala, hindi. Gusto ko talaga. Gusto rin ni baby. Sabay himas niya sa tiyan. Biglang tinakasan ng kulay si Gio. Literal na parang nag-glitch ang mukha niya. Pero wala Mahina siya pagdating sa mag-ina niya. Sige. Wait lang. Cheese, meron pa yata. Halos mag-slide si Gio paalis ng dining table, papunta sa ref. At habang naglalakad ay naririnig ni Laika ang may hinang bulong nito. Cheese? Sa champurado? San ba galing tong idea na to? Diyos ko, ipaglaban ko ba to o i-google ko na lang kung safe sa utak? Maya-maya bumalik siya. Hawak ang kalahating block ng cheese. Okay na ba to? Go daddy, kayang-kaya mo yan. Nakangiting sabi ni Laika. At teka, may isa pa pala. Ha? Natigilan si Gio habang hinihiwa na ang cheese sa ibabaw ng mainit na champurado. Yung spaghetti. Lumingon siya habang hawak pa ang cheese sa ere. Huwag mong sabihin. Wala pang chocolate sauce, hindi ba? Sabay ngiting aso ni Laika. At doon na tuluyang naglaho ang lahat ng kulay sa mukha ni Gio. Para siyang multo na nilagyan lang ng apron. Chocolate sauce, spaghetti, cheese sa champurado. Anong susunod? Ketchup sa sinigang? Halos pabulong niyang sabi habang pinipig ang chocolate sauce sa spaghetti. Nung matapos ay inihain niya muli yun. Ang pangit ng itsura ng pagkain. Sa isip ni Gio na hindi niya sana isinatinig dahil baka ma-offend pa ang nag-request. Thank you, Chef Gio. Galing-galing naman ni Daddy. Sa kabila ng pagod ay parang nawala lahat yon dahil sa ngiti at sinabi ni Laika. Napangiti siya. Ang ganda talagang pagmasdan ng babaeng gusto niya. Pero ayoko na palang kainin. Biglang sabi ni Laika. Gusto ko ikaw yung kakain. Makita lang kita busog na ako. Dagdag ni Laika na nagpapapi eyes pa. At wala nang nagawa si Gio. Inubos niya ang tig-isang mangkok ng champoradong may cheese at spaghetti na may chocolate sauce. Tapos ay pabalik-balik siya sa lababo sa kalagitnaan ng pagkain habang tuwang-tuwa naman si Laika. Napakamot ulo na lang si Gio sa trip nito. Pero sa loob-loob niya, kahit pa mag-request ng pinaka-weirdong pagkain ng dalaga, lulutuin at kakainin niya yon kung yun ang gusto ni Laika. Ganyan siya kabaliw sa buntis niyang pilya. Naging madali ang mga sumunod na araw para kay Laika at Gio. Talagang inaalagaan sila ng binata at ayaw umalis sa tabi nila. Kung hindi pa nga pilitin ni Laika na pumasok sa trabaho, ay hindi pa papasok ito dahil nag-aalala raw na baka mapano sila kapag wala siya. Ang sabi niya pa, okay lang naman kahit hindi muna ako magtrabaho. Kaya pa ng savings ko kahit 1 dosena. Pero syempre, hindi naman pwede yon. Kaya heto ngayon si Laika at mag-isa sa unit niya dahil nasa trabaho si Gio. Nabasag ang katahimikan nang biglang may kumatok sa pinto. Wait lang! Sigaw ni Laika mula sa loob. Hindi naman siguro si Gio yon dahil masyado pang maaga. Naka-apron pa siya at may hawak na sandok dahil abala sa kakahalo ng ulam na niluluto. Feeling niya staff ito
kaya sumilip siya sa peephole habang umuubo sa asim ng niluluto niya. Pero hindi ito pamilyar sa kanya. Kaya napagdesisyonan niya na lang buksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, isang napakagandang babae ang nakatayo sa harap niya. Halata na medyo may edad na, pero hindi ito nakabawas ng pagkasophistikada ng babae. Well, well, well. Ito palang babaeng pinagkakaabalahan ng anak ko. Good afternoon. Mataray pero eleganteng sabi nito. Hello po. Inosente pero may kaba na sagot ni Laika. I'm Grace Alcantara, mother of Giovanni Alcantara. And you are? Ako po si Laika Dizon. Napaangat ang kilay ni Grace. Dizon, from Dizon Holdings or Dizon Construction Company? Po? Nagtatakang tanong ni Laika dahil hindi siya pamilyar sa sinabi nito. Alin sa kumpanyang yun ang pagmamayari ng pamilya niyo? Masungit na tanong ng babae. Ay, wala po. Dizon Clothing Shop lang po. Business ko po noon at may 3K followers na po kami sa social media. What? Anong pinagsasabi mo, babae? Hindi makapaniwalang sabi ng ginang. Ay, Dizon Construction? Pero hindi po company ha. Yung tatay ko po si Chad Dizon. Nagtatrabaho bilang construction worker. Walang binatbat sa buhay. I wonder kung anong nakita ng anak ko sa'yo. At hindi siya umuwi sa kanyang penthouse o mansyon namin. Pinipili niya rito kasama ka. Langit siya at lupa ka lang. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa, pero bumalik ang tingin nito sa kanyang tiyan. Are you pregnant? Tumango si Laika. Opo, and your son is the father. Matapang na sabi ni Laika. Taas na upa siya. Aba, hindi siya papayag na aapihin siya. Oh God, kaya naman pala. I can't believe this. But you are not the grandmother. Pagpapatuloy ni Laika. What are you saying, woman? Tatay ang anak ko pero hindi ako ang lola? Nababaliw ka na ba? Ang anak niyo po ay nagpapakatatay sa anak namin. Ang hiling po namin ay palakihin ang anak namin na may mabuting puso. At ayoko pong ang lola niya ay nagmamataas at tingin sa mga hindi kasing yaman nila ay mga hampas lupa. Kaya you're not the grandmother po. Sabi ni Laika sabay ngiti. Napanganga si Grace Alcantara. Ilang segundo siyang natulala sa harap ni Laika na tila ba sinabuyan ng malamig na tubig. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng ganon. Hindi naman yun nakaka-disrespect. Sa totoo lang ay parang na-realize niyang maling nasabi dahil napangunahan siya ng emosyon. Mom? Parehong napalingon si Laika at Grace nang lumitaw si Gio. Halatang kanina pa nakikinig sa kanila. What are you doing here? Tanong ni Gio. Sabi ko na nga ba, hindi kita dapat iniwan rito, Laika. Buti na lang, umuwi ako ng maaga. Giovanni, anak, I was just... Pero bago pa siya makapagpaliwanag, ay tinignan na siya ni Gio ng seryoso. Bakit mo ini-interrogate si Laika, ma? Iniinsulto mo pa siya. Sabi ni Gio gamit ang seryosong tono na hindi niya madalas gamitin sa ina. Nagkatinginan lang sina Laika at Grace. Medyo napalunok ng konti si Grace. I was just worried. Hindi ka na umuwi sa mansyon at malalaman ko na pati pala sa penthouse mo ay hindi na rin. Nalaman ko pa na may binabahay kang babae. Yes, Mom. Pero hindi sapat na dahilan yon para insultuhin siya. She's Laika and she's the mother of our baby. Gusto ko'y kasama niya ako lagi. Ipapakilala ko sana siya sa'yo at hinihintay ko lang siyang maging handa. Sagot ni Gio habang ngayon ay nakatayo sa tabi ni Laika. Nakakbay pa sa kanya. She's amazing and strong and now, kailangan mong humingi ng tawad sa mga sinabi mo. Natahimik si Grace. Ilang segundo siyang nakatingin kay Laika tapos biglang huminga ng malalim si Grace at lumapit sa kanila. I admit, I judge you. Malumanay na sabi ng ginang. Hindi ko alam kung paano harapin ang reality na ang anak kong CEO ng isang empire ay mas piniling
tumira sa isang kondo na amoy sinigang. Napatawa ng bahagya si Laika. Pero may nakita rin akong matagal ko nang hindi nakikita kay Gio. Dagdag ni Grace habang nakatingin kay Gio. You're glowing, anak. Parang ang saya-saya mo. And I realize now, it must be because of you, Laika. Nagulat si Laika, hindi makapaniwala sa shift ng tono ng ginang. Pasensya na kung naging rude ako kanina. Natakot lang ako na baka isa ka rin sa mga pinipirahan ng anak ko. Pero hindi. Alam kong hindi. My son, masyado siyang mabilis lumaki at tumanda. Ngayon hindi na ako kasama sa mundo niya. At bumubuo na siya ng sarili niyang pamilya. Nanlambot ang puso ni Laika. Alam kong hindi ganong klase si Gio. Kung minsan nga po nababanggit niya kayo at sinasabing magiging excited ka sa apo mo. Kaya hindi ko po inakala yung kanina. Biglang hinawakan ni Grace ang kamay ni Laika at marahang hinaplos ang tiyan nito. Pasensya na sa panguhusga ko. I really am excited to be a grandmother. Promise, I'll be a good lola. So, grandmother na ba ako ng apo ko? Natawa si Laika. Opo, your son is the father and you are the grandmother. Pabirong sabi nito. Ngumiti na lang si Gio. Ngayong nagkasundo ng dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya, nag-usap pa ang dalawa. Ngayon ay parang si Laika na ang anak dahil hindi talaga pinapansin si Gio. Sa huli ay nagpaalam na rin ng ginang at pinangakong bibisitang muli. Bait naman pala ni mother. Talagang bet nilang takutin ako sa una, ha? Natatawang sabi ni Laika nang makalis na ang mama ni Gio. Yes, she is. Ewan ko ba't may pagkamaldita minsan. Sabi ni Gio. Masaya ako na nakasama ko siya. Hindi natapos ni Laika ang sasabihin dahil biglang nagring ng malakas ang kanyang telepono. Lumakas ang kabog sa dibdib niya nang makita ang nanay Nelly niya ang tumatawag. Agad niya itong sinagot. Nay? Anak! Anak ang tatay mo! Inatake sa puso't sinugod sa ospital! At doon na nang hina si Laika. Agad-agad siyang nagpasama sa ospital kung nasaan ang ama. Doon ay nakita niyang nakaratay ang ama na parang lantang gulay. Anak! Salubong ng ina. Nay, pasensya na po kung wala ako sa tabi niyo. Sorry po, Nay. Ako ang dapat manghingi ng tawad sa iyo, Laika. Kami ng tatay mo. Pinairal namin ang pride namin. Kung kailan kailangan mo kami, ay tsaka ka namin pinalayas. Kaya pasensya na anak. Pasensya na anak ko. Sana'y balang araw, mapatawad mo kami. Lumuluhang sabi ng ina. Nay, naiintindihan ko po ang galit niyo dahil alam kong may pangarap kayo para sa akin, para sa kinabukasan ko. Kaya wala na po yun sa akin at pinapatawad ko na kayo. Sabi ni Laika at niyakap ang ina. Nang humarap siya sa kama kung saan nakaratay ang kanyang ama, hindi niya napigilan ang mapaiyak. Tay, si Laika po to. Nanginginig ang tinig niya habang lumapit sa ama at hinawakan ng malamig nitong kamay. Tay, gising na, please. Tignan mo tong apo niyo at lumalaki na. Ilang minuto lang ay dumating si Gio kasamang ibang doktor. Good afternoon po. Ako po si Gio. Dadalhin na raw po si Sir sa OR para sa operasyon niya. Ha? Pero paano? Ang laking halaga noon, anak. Hindi natin kayang bayaran. Ako na pong bahala para sa pamilya ng babaeng mahal ko. Sagot ni Gio. Namulang pisngi ni Laika. Mahal siya ni Gio. Napatingin sa kaniyang ina ni Laika. Hindi sigurado kung sino ito. Pero napangiti nang makita kung paano siya tinabihan ni Gio at inakbayan si Laika. Siya po ang ama ng anak ko, Nay. At ang lalaking mahal ko rin. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Laika. Napatingin sa kanya si Gio na hindi makapaniwala. Ngayon pa talaga nila naisip na magsabi na mahal nila ang isa't isa kung kailan nasa harap sila ng nanay niya.
Yan palang sinasabi nila, Hana. Sabi nila'y inaalagaan ka raw doon kaya't nabawasan ng pangamba namin ng tatay mo. Oo nga pala't nasabi rin ni Laika sa mga kaibigan ng totoo. At teka lang. Alam niyo po? Ngumiti ang kanyang nanay Nelly at tumango. Kayo po bang nagpapadala sa akin ng prutas at kung ano-ano pa? Oo anak, pasensya ka na. Nahihiya rin kami sa iyong magpakita at baka may galit ka rin sa amin. Parang natunaw ang puso ni Laika. Kahit pala may tampuhan sila, ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng magulang. Nanay, namiss ko po kayo. Sorry po talaga ha, at salamat. Napangiti si Nanay Nelly kahit may luha sa kaniyang mata. Abay magkakaanak na pero parang bata pa rin. Tignan mo ito, iho. Lumapit si Gio at magalang na yumuko. Pasensya na po kung hindi agad tayo nagkakilala dahil nagkawalay kami ni Laika. Pero gusto ko lang pong sabihin na mahal ko po si Laika at ang magiging anak namin. Kaya kahit anong mangyari, aalagaan ko po sila. Alagaan mo sila. Alagaan mo ang anak namin at ang magiging anak nyo. Sigurado akong yun rin ang gusto ng tatay niya para sa kanya. Doon na halos mabasag ang puso ni Laika sa sobrang emosyon. Tumulo ang luha niya sa ginhawa at pasasalamat. Makaraan ang ilang linggo, naging maayos ang lahat. Nakalabas sa ospital si Tatay Chad at naayos na rin ang gusot sa pagitan nila. At dumating din si Nanay Nelly sa isang puntong nilapitan niya si Gio at tinapikang balikat nito. Salamat, iho. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Habang buhay ko pong mamahalin ng anak niyo, Ma'am. Ngiti ni Gio. Ma'am, tawagin mo na lang akong nanay. Parang anak ka na rin namin dahil pinapasaya mo ang anak ko. Mahigpit man kami sa batang yan noon ay napagtanto namin kailangan niya rin ng kalayaan. Kalayaang magmahal ng gusto niyang mahalin. Kaya, nanay na lang, anak ha. At tatay na lang sa akin. Tinapik pa ni Tatay Chad ang balikat ni Gio. Salamat po sa pagtanggap, nanay at tatay. At doon nag-umpisa ang panibagong kabanata ng pamilya nila. Hindi man perpekto ang simula, pero tiyak na totoo ang lahat ng pagmamahalan na bumuo sa kanilang kwento. Lumipas ang ilang buwan at dumating na nga ang kabuwanan ni Laika. Hinihintay na lang nila kung kailan ang araw ng panganganak niya. Mas papalapit ang araw ay mas todo alaga si Gio sa kanya. Nag-leave na nga ito sa trabaho at talagang 24/7 ay magkasama na sila. Lumipat na rin sila sa isang mas malaking bahay at hindi na sa unit lang. Noong nakaraang buwan ay napamahala ang maayos ni Laika ang kanyang clothing business kaya mas lalong lumago ito. Pagkatapos rin nilang ipagtapat noon ang nararamdaman para sa isa't isa, ay napagpasyahan nilang linawin ang estado ng kanilang relasyon. Boyfriend at girlfriend, yun muna. Pero laging sinasabi ni Gio lagi ang balak na pakasalan ng dalaga. Ang lahat ay talagang nagiging mapayapa at maganda sa pagitan nila. Hinihintay na lang talaga nilang pagdating ng kanilang supling. Napahawak si Laika dahil may biglang kirot siyang naramdaman sa tiyan. Paminsan-minsan ay sumasakit na ito, kaya alam niyang malapit na siyang manganak. At sa tingin niya, ay ito na yon. Aray! Daing ni Laika. Laika, anong nangyari, mahal? Dumalo si Gio sa kanya, halatang nag-aalala. Napakapit si Laika sa tiyan niya at napasinghap. Gio, aray, parang ngayon na yata. Pumutok ng panubigan ko. Namutla si Gio. Ano? Ngayon? Tumango si Laika habang humihinga ng malalim. Sabi ko na nga ba'y, sumasakit na to kanina pa. Okay, sige. Kalma lang. Dadalhin kita sa ospital. Sandali lang ha. Wait, anong ang gagawin ko? Parang nawala sa wisyo si Gio sa labis na kaba. Imbis na kumilos, ay agad na natili lang si Gio sa kinatatayuan. Hawak ang kaniyang cellphone, pero hindi alam
kung sino ang tatawagan o kung ano ang gagawin. Gio! Sigaw ni Laika. Napapikit sa sakit. Ah! Gio! Hindi na ako magpapabuntis sa'yo. Ang sakit! Walang iya! Yung isang dosena na pinapangarap mo sa panaginip mo na lang matutupad! Sigaw ni Laika habang umiire. Napatawa si Gio kahit nangingilid ng luha niya. Oo, mahal. Kahit anong gusto mo, okay lang. Pero sa bawat sigaw ni Laika, para siyang lumulubog sa lupa. Ilang minuto pang nagtagal, ang ganoong sitwasyon hanggang ilang sandali pa ay may narinig silang mahina ngunit malinaw na iyak. Healthy baby girl, sabi ng doktor. Napahagulhol si Laika habang yakap ang sanggol. Napahawak si Gio sa dibdib niya. Hindi makapaniwala. Mahal, nandito na siya. Nandito ng baby natin. Napatingin si Laika sa kanya at ngumiti kahit pagod. Yes, mahal. Nandito na si Gianna. Gianna Lorraine, ako ang mami mo. Sabi ni Laika sa mahinang boses habang pinagmamasdan ng anak. At ako ang daddy mo. Napangiti si Gio at nilapit ang noo kay Laika. Salamat, mahal. You work hard. Magpahinga ka muna at magpalakas. Okay? Hihintayin ka namin ng anak natin. Hihintayin ka namin ni Gianna. I love you. Sobrang mahal kita. Sabi ni Gio tsaka hinalikan si Laika. Mahal rin kita, Gio. Kayo ng anak natin. Pagkalipas ng ilang taon. Talaga, Mommy? Ganon si Daddy nung pinanganak ako? Natatawang sabi ni Gianna sa kwento ng ina. Oo, anak. Ewan ka ba dyan sa daddy mo? Pinapractice niya pa nga yung kung paano ako isasakay sa kotse at dadalhin sa ospital. Pero nung mismong araw na parang nablangko na lang siya. Sagot ni Laika. Maybe Daddy doesn't want to see you hurting, Mommy. Kaya super scared siya. Napangiti na lamang si Laika at hinalikan sa pisngi si Gianna. Nakasuot ngayon ito ng gold and white dress na pangbata na bagay sa kanya. Habang lumalaki ito, ay talagang nakukuha nito ang itsura ng ama. Hindi man lang lumaban ang jeans ni Laika. Let's go na po, Mommy. Okay, anak. Tumingin si Laika sa salamin ng huling beses bago lumabas sa kotse. Nakasuot siya ngayon ng magandang puting gown habang akay ang anak sa kaliwang kamay. Ngayon ang araw ng isa na namang pangarap niyang matutupad, ang maikasal sa lalaking mahal niya, sa pangalawang beses. Nung una kasing kasal nila ilang buwan matapos manganak ni Laika, ay pinili ni Laika na maging simple at intimate lamang ito. Kahit pagaano kagusto ni Gio na ibigay ang ingranding kasal para sa babaeng mahal niya. Sinabi ni Laika na sa susunod na lang yun at mag-focus na lamang muna sila sa anak. At dumating na nga ang takdang panahon. Tumugtog ang malumani na piano music habang isa-isang naglalakad ang entourage. Sa harap, kinakabahan si Gio sa altar. Suot ang puting tuxedo habang pinipigilan ng luha. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan pa rin siya, gayong ito na ang pangalawang kasal nila. Pinapakalma siya ng kaniyang mama Grace na ngayon ay nasa gilid niya pero walang talabyon. Gusto niya lang makita si Laika ngayon. Here comes the bride! Lumingon ang lahat. Mula sa dulo ng aisle ay naroon si Laika. Nakasuot ng puting gown habang nakangiti. Sa kaliwa ay nakahawak si Gianna na excited na nakatingin sa ama. Naroon rin nakaalalay sa kanila ang kanilang nanay Nelly at tatay Chad na kapwa ang ngiting-ngiti. Lahat ng matay nakatuon sa kanila. Pero para kay Gio, kay Laika at sa anak nila nakapokus ang atensyon niya. Napakagat siya sa labi. Sinusubukang pigilan ang mga luha pero hindi na kinaya at bumuhos na ito. Ang ganda mo, sobra. Bulong niya habang unti-unting lumalapit ang mga ito sa kanya. Pagdating sa harap, iniabot ng mga magulang ni Laika ang kamay ng anak nila kay Gio. Alam ko namang inaalagaan mo ng anak at apo namin. Kaya ang hiling ko na lang sa'yo ay mamuhay kayong masaya
Sambit ng ama ni Laika na may luha rin sa mata. Habang buhay po, Tay. Sagot ni Gio, sabay halik sa likod ng kamay ng bride. Daddy, thank you for loving me and my mommy. Sabi ni Gianna. Always, anak. Nagsimula ng pagdaloy ng seremonya. You may now kiss the bride. Pagdideklara ng pare. Palakpakan, hiyawan, may umiyak, may sumipol. Lahat masaya para sa kanila. Lumapit si Gio kay Laika at hinalikan siya ng banayad at buong pagmamahal. Napapikit si Laika at gumanti ng halik. Mahal na mahal kita, Laika. Mahal na mahal rin kita, Gio. Taos-pusong sagot ni Laika. Ang pag-ibig ni Laika at Gio ay parang isang awit na nagsimula man sa maling nota pero natapos sa pinakamagandang himig. Sa lahat ng sakit, tampuhan at hindi pagkakaunawaan, pinili pa rin nilang manatili at lumaban para sa isa't isa. Ngayon, sa harap ng altar at ng mga mahal nila sa buhay, hindi lang sila'y kinasal muli bilang mag-asawa, kundi bilang magkakampi at mga magulang na handang harapin ang bawat bukas na magkasama, puno ng pagmamahal at pag-asa. Minsan hindi mo agad maintindihan kung bakit kailangang masaktan muna bago maramdaman ang tunay na ligaya. Tulad ni Laika, maraming beses siyang iniwang luhaan ng lalaking minahal niya at maging ng mga magulang na dapat sana'y unang kumakampi sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang magmahal at magpatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang ang puso niya ay likas na mapagpatawad at matapang magmahal. Ang pagmamahalan nila ni Gio ay hindi perpekto, pero sa bawat pagkakamali, pinipilit nilang ayusin ito. Pinatunayan nilang hindi hadlang ang nakaraan kung pipiliin ninyong sabay-sabay harapin ang hinaharap. Isa rin itong patunay ng puso kapag pinuno ng pagmamahal at pagpapatawad ay kayang bumuo ng tahanang matatag at masaya. Dala ni Laika ang pusong natuto na kahit anong unos, kapag may totoong pag-ibig, laging may panibagong simula. Wakas. Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Ang ganda ng love story ni James at Jack. I'm your avid fan, named Lydia. Shoutout by Tales of Siren listening from London with love. Super kilig ang mga kwento mo. From part 1 up to the end. God bless you and all your subscribers. Thank you for your new upload. Wow, magandang umpisa hanggang sa wakas. Marami pang aral na matututunan. Nako, Miss Siren, na-addict na ako sa Tales of Siren. Good job, Miss Siren, and God bless. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Aling Marikit 123. Hi, Tales of Siren, always listening and waiting for your new upload every day. Pa-shoutout po sa aking mahal na asawa na nahawa na rin sa aking makinig sa inyong beautiful story sa aking anak na si Angel Chloe from Claudia Umbao of Mandawi City, Cebu. Hello and shoutout sa iyo, Ma'am Claudia Umbao. Nakakaiyak at maganda ang mga story na pinapakinggan ko araw-araw. God bless you, Ate Siren, taga Camilmil, Kalapan ng Oriental, Mindoro. Sana dumami pa ang mga listeners mo. Norma B, ang masugid niyong listener. Shoutout sa iyo, Ma'am Norma B. Good morning, Miss Siren. Ang ganda ng story mo ulit. May aral at ganda ng love story too. Sa susunod ulit at aabangan kong another story mo. From Madison, Indiana, Terry Cole. Ganda ng story, nakakatanggal stress. Thanks sa mga kwento niyo, Miss Siren, avid listener from Kuwait. Coming from Ma'am Elsa Havinia. Shoutout sa iyo, Ma'am Elsa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.